matutuloy na po ito pong bloodbath po mga kabida na sinabi po ni Vice President Sara Duterte, ano? At yun nga lang, ito po ay hindi po sa Senado, kundi ito po ay magaganap po mga kabida dyan po sa Korte Suprema, ano po, no? Kung malala po ninyo, inaksyonan po ng Korte Suprema ito pong consolidated petitions, ano, ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Bobby Torion. Ito po ay patungkol ho sa nullification po, ano, mga kabida, dito ho sa 4th impeachment complaint na isinampa po mga kabida ng Kamara de Representantes, ano, dyan po sa Senado against the Vice President of the Republic of the Philippines, ano pa, na? Inutusan po ng Korte Suprema ito pong Kamara at maging itong Senado po bilang impeachment court, ano, na sagutin ito pong petitions mga kabida, no, para po ibasura ito hong impeachment complaint. Okay? At hindi lang po basta-bastang sagot ang gusto po ng Korte Suprema ho dito, ano, mula sa Kamara. Kailangan pong detailed response, ano, meaning detalyado dapat yung sagot po, ano, ng Kamara de Representante, ano. Now, ito po'y madugo ang mangyayari ho dito mga kabida. Gaya ng sinabi ko po, ano, detalyado ang gusto po ng Korte Suprema ho dito. Mula sa sinong nag-craft doon ho sa impeachment complaint, kailan po ito isinampa, anong oras, ano, at yung bang mga mambabatas na pumirma ho dito mga kabida, nabasa ba nila ang complaint at naintindihan ba nila itong complaint? At malamang po, ilan po sa kanila, ipapatawag po yan, ano, ng Korte Suprema po mga kabida para lang po malaman kung talaga bang yung pagperma po ng mga mambabatas dito ho sa impeachment complaint, balido po ito, ano, mga kabida. Kasi kailangan pong nabasa ng mambabatas at naintindihan po niya yung kanyang pinirmahan po dito, ano, mga kabida. Okay? Yun yung madugo po dito. Kasi unang-una po, ang tanong, kung talaga bang nabasa ba ng mga mambabatas po itong complaint? Naintindihan ba nila itong complaint? Ano? Kasi, gaya ng sinabi po ni Attorney at Senador Rodante Marcoleta po, ano? Yung impeachment complaint po makabida, halos po doon, ano? Mga terminong legal ang nandun eh. At hindi po lahat ng mga mambabatas po natin, lalong-lalo na po, itong 215 lawmakers po makabida na pumirma, hindi po mga abogado lahat yan. Okay? So most likely, hindi po nila naintindihan yung mga terminong ginamit po dyan, ano, mga kabida. Okay? Now, yun yung tanong eh, kung nabasa ba nila bago po sila pumirma doon po sa impeachment complaint, ano? At naintindihan ba nila yon? Oh. Yung sinabi nga ni Attorney at Senador Marcoleta po makabida na baka wala pa pong 2 minutes eh. Pinirmahan na po nila yung impeachment complaint, ano? Okay? Yun ba yung nangyari po? Kasi unfair naman po na pumirma po sila doon na hindi po nila nabasa at hindi po nila naintindihan yun, ano? Take note po mga kabida, no? Yung nakasalalay po dito at stake po dito, yung pagkatao po ng impeachable officer po, ito pong Vice Presidente. Ano? Kung nagkamalihod sila dito, hindi po nila nabasa, hindi po nila naintindihan, basta pumirma lang po sila dito dahil meron pong promises daw na sinabi po sa kanila, no? Kapag pumirma, meron pong budget para ho sa kanilang congressional district. Unfair naman yun dun ho sa impeachable officer po, ano? Doon po sa Vice Presidente po makabida. So, yun. Nakikita ko na talaga na madugo talaga ito. Kaya nga bloodbath nga eh, ano? Ito pong mangyayari po sa Korte Suprema po makabida. Okay? Ito yung first at the greatest hurdle po, ano, ng Kamara de Representante po, ano? Bago ho sila pupunta doon ho sa impeachment court. Kasi ang pagkakaintindi ko po sa sinabi po ni Attorney Reginald Tongol, ano, na
Hindi muna sila kikilos o dito. Okay? Aantayin po nila ito hong Korte Suprema po mga kabida. Ano po? No? So mag-aabang muna ata ito pong impeachment court ho dito. Ano? Yun yung pagkakaintindi ko po. Okay? Kasi hindi naman po siguro maganda po ano, na while meron pong deliberation sa Korte Suprema at saka ito pong impeachment court mag-uumpisa po ng kanilang proceedings. Ano? Okay? Baka po meron pong mangyayaring constitutional crisis po dyan kung sakali ang magiging desisyon po ng Korte Suprema po mga kabida pabor ho kay Vice President Sara Duterte. And then here comes inumpisahan na po ito pong impeachment trial. Ano? So ang gagawin po ng impeachment court dito is yung due diligence po ano mga kabida. Okay? Now, ang tanong ho dito, handa ba ang mga mambabatas, okay, na humarap po sa mga maestrado po dyan sa Korte Suprema? Yun yung malaking tanong po. Ano? Siguro, natataranta na po siguro, nanginginig na siguro ito pong mga mambabatas po natin. Ano? Lalong-lalo na po, yung hindi ho binasa yung impeachment complaint, hindi po naintindihan, basta pumirma na lang po. Ano? Okay? I don't know kung ano yung magiging consequences ho dito mga kabida. Sakali hong mapapatunayan po ng Korte Suprema na hindi ho binasa at hindi po naintindihan ng isang kongresista o ng mga kongresista yung kanila pong pinirmahan na impeachment complaint. No? Kasi yung aking interpretasyon lang po baka ma-invalidate po yung kanila pong pirma. No? Okay? Pag once ma-invalidate yung pirma na yon at hindi ho aabot po dun ho sa required number of signature. Okay, parang 1/3 ata mga kabida, no, na signature ang kailangan po sa total number of members ng House of Representatives. Ano po, no? Basta I don't know kung ano yung magiging consequences po kasi hindi naman po dinetalye po ng Korte Suprema ano, kung sakali hong mapapatunayan na yung pagpirma po ay hindi po nila naintindihan at hindi po nila binasa yung impeachment complaint. Anyway, basta ang importante ho dito, ano, whether meron mang sanction, meron mang penalty, ano, doon ho sa mga mambabatas na hindi ho binasa at hindi po naintindihan yung kanila pong pinirmahan. Ang importante po doon, kung mapapatunayan makabida, at least malinaw na rig yung impeachment proceedings po, ano, dyan po sa House of Representatives, mga kabida. Ano? So yun yung dapat depensahan po ng Kamara dito, ng mga leaders po ng Kamara at maging ito pong mga pumirma. Okay? Na yung kanilang impeachment complaint na isinampa po sa Senado, sumang-ayon po sa saligang batas. Ano? Nabasa at naintindihan po ng mga mambabatas. Maliban po dyan, meron ding tanong po doon ano, sa order po ng Korte Suprema, no? Kung binigyan ba ng kopya, okay, pinaalam ba kay Vice President Sara Duterte bago ho i-transmit sa Senado yung articles of impeachment, ano? Nabasa ba ng Vice Presidente yung complaints, ano? Inabisuhan ba siya na meron pong complaints? Yun yung isa sa mga tanong po, ano, ng Korte Suprema ho dito para sa mga mambabatas, para sa House of Representatives. Diba? Nangyari ba yon? Pinadalhan ba ng kopya ng Kamara ito pong si Vice Presidente Sara Duterte, mga kabida, bago ho nila i-transmit ito pong articles of impeachment sa Senado? Yan yung malaking tanong po dyan. Okay? So, dapat po maghahanda po itong mga mambabatas po natin. Baka bigla ho silang ipatawag po. At kung hindi man lahat po gigisahin po mga kabida ng mga maestrado kasi mantakin nyo 215 po yan, ano? Baka ilan lang po sa kanila, random. Okay? Tapos hindi ho makasagot. Mali-mali yung mga sagot po, ano, mga kabida, inconsistent po mga kabida, patay kang bata ka, yun yung disgrasya dyan, ano, mga kabida. So abangan na lang po natin kasi gaya ng sinabi ko po kanina, magkakaroon po ng bloodbath. Okay? Tsak po yan, ano? Magkakaroon po ng bloodbath po mga kabida. Kasi 10 araw lang po yung binigay po ano? Doon po sa Kamara at saka sa Senado po.
And yung oral argument po mga kabida, most likely, isusunod ng Korte Suprema, ano pa, no? Kung ano yung ginagawa po ng mga mambabatas po mga kabida dyan ho sa paggawa po ng batas, ano, yung thorough deliberation ho, ano, sa mga bills, ano, yun yung dapat gawin, ano, doon po sa impeachment complaint. Hindi ho dapat irration, ano, hindi ho dapat madaliin yun mga kabida. Kasi, gaya ng sinabi ko po sa previous vlog ko po, ano, at stake ho dito mga kabida, yung kapalaran po ng Vice Presidente, ano. Kailangan hindi ho magkamali yung complainant dito, okay? Kasi ho, pag once na nagkamali yung complainant ho dito, hindi lang man dumaan sa due process yung complaint, ano, basta-basta na lang pong tanggalin, ano, ang Vice Presidente po mga kabida na hinalal po ng 32 million Filipinos. Tapos ilan lang po yung gusto kong matanggal po siya, no, mga kabida. Unfair naman po yun. Okay? Although, alam po natin na ang ating saligang batas ay gumawa po ng paraan para bigyan po ng otoridad, responsibilidad, ang mga leaders po natin, ano, kagaya ho ng House at saka ng Senate, ano, para litisin ang isang nagkasalang official po ng gobyerno, ano. Pero hindi ibig sabihin po na madaliin na lang po natin yung proseso, ano. Dapat dumaan sa tamang proseso at respetuhin po, ano, yung karapatan po mga kabida ng mga nasasakdal po, ano. Kagaya ho ni Vice President Sara Duterte, ano. Yung tanong po ng Korte Suprema mga kabida, kung binigyan ba ng kopya ng House, ito pong si Vice President Sara Duterte, ipinaalam ba sa kanya yung mga complaints, nakapaloob po doon ho sa articles of impeachment, ano? Kasi part ng due process po yun. Bago po i-transmit sa Senado po mga kabida, nagawa po ba yan ng House of Representatives? Okay? Yun yung malaking tanong po dun eh. Kung makalusot man sila dun ho sa question kung nabasa ba ng mga kongresista at naintindihan ba ng mga kongresista yung articles of impeachment, yung impeachment complaint bago ho nila pinirmahan ito. Pero dito ho sa tanong kung binigyan ba nila ng due process ito hong si Vice President Sara Duterte, baka dito po silang masilat, mga kabida. Ano po? No? So, yun po. Bloodbath is coming. At mangyayari po yan, mga kabida, dyan po sa Padre Faura, no? Sa four corners of the Supreme Court. So, yun lang po, mga kabida. Para ko sa inyong opinion at pananaw, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.